Tanggal sa trabaho sa Taiwan. May iba pa tayong mga kababayan sa ibang bansa gaya ng Australia at Inglaterra na nawalan din ng hanap buhay. At ang pangamba ng Department of Labor and Employment, baka umabot pa sa 50,000 OFW ang maalis din sa trabaho kapag lumala pa ang pandaigdigang krisis sa pananalapi. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pasado alas 7 kagabi nang dumating ang pangalawang grupo ng OFW na nawalan ng trabaho sa Taiwan. Umabot sa 103 ang OFW na nagsiuwi kahapon. Ayon sa Labor Department, aabot sa halos 1,000 ang OFW na mawawalan ng trabaho sa Taiwan. Pero higit na malaki ang numerong naitala ng Hope Workers Center, isang NGO na nakabase sa Taiwan. Aabot daw sa mahigit 2,000 ang Pinoy na mawawalan ng trabaho sa Taiwan. Magkakaiba man ang datos, nanganganib ang trabaho ng mga OFW. Dahil sa financial crisis, 75 na OFW rin ang nawalan ng trabaho sa isang shipbuilding company sa Australia. 69 sa garments industry sa Brunei at 16 na Pinoy linemen sa London. May ilan daw sa mga ito na nakahanap na ng trabaho. Ang mga padalang pera ng mga OFW ang pangunahing bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang masaklap, posibleng aabot sa 50,000 Pinoy sa abroad ang mawawalan ng trabaho kung matindi talaga ang tama ng krisis. We're still on a normal situation compared to last year. It could go bad or it could go worse if the remedial measures taken by the foreign governments will not go into effect. Sabi pa ni Roque, mas marami ang maaring mawalan ng trabaho sa Pilipinas dahil sa krisis. Pangunahin daw apektado ang industriya ng garments, coconut, semiconductor at automotive dahil ine-export natin ito sa ibang bansa. We have already received requests for reduction of work hours or reduction of shifts. If they're operating on 3 shifts, now they're going 2 shifts a day. So ganun na nangyayari. Pero wala pa namang tinatanggal sila. Ilan sa solusyong inilatag ng gobyerno, mabilis na redeployment ng OFW na nawala ng trabaho, pagpapautang para makapagnegosyo ang mga ito, at paglalaan ng pondo. Thailand dito sa Pilipinas ang pahayag umano ni na Senador Richard Gordon at Presidential Deputy Spokesman Anthony Goles. Ayon sa embahador o sa mga balita, sinabi daw ng dalawa na walang tinatawag na political maturity ang mga Thai. Agad namang nilinaw ni na Gordon at Goles na hindi ganun ang kanilang sinabi. Nakatutok si Mark Salazar. Nag-pack up na ang mga rallyistang umukupa sa Suvarnabhumi International Airport. Ang management todo linis at inspeksyon sa mga pasilidad para muling magbalik operasyon. Tinapos na ng mga kontra-gobyerno ang kanilang protesta matapos iba ng Constitutional Court na sumabak sa politika sa loob ng 5 taon si Thai Prime Minister Somchai Wongsawat. Kagaya ng ating mga people power, tagumpay raw ng demokrasyang itinuturing ang sa Thailand. Kaya minasama ng Thai Ambassador sa Pilipinas ang hirit daw ni na Deputy Presidential Spokesman Anthony Goles at Senador Richard Gordon na wala raw political maturity ang mga Thai, di gaya ng mga Pinoy na may respeto raw sa due process at rule of law, kaya malayong magaya raw ang Administrasyong Arroyo kay Somchai. That statement are not based on fact at all and may have, according to my belief, may have some implication of a hidden agenda. The protest in Thailand is already indication that the Thai people, we are free to exercise our political right based on democracy. Sa text message ni Goles, sinasabi niyang handa raw siyang makipag-usap sa ambassador ng Thailand para linawin ang kanyang naging pahayag. Wala raw siyang sinasabing immature ang mga Thai. Si Gordon naman hindi raw hihingi ng sorry dahil wala raw siyang kasalanan. I don't know where he's coming from. But I think he better check his facts, no? Because I even said that the Thais have adopted the EDSA. Nakabarong pang humarap sa Philippine media si Thai Ambassador Kulkumot habang sinasabing ayaw niyang mabahira ng relasyon ng kanyang bansa sa Pilipinas. Nauunawaan niya rin daw ang abalang idinulot ng protesta sa Bangkok para sa mga na-stranded na Pinoy. The Thai government has provided all the necessary assistance to every strand passenger in Thailand by providing food and accommodation. Mark Salazar. Mas gulpihin naman ang gagaliting taong bayan sa may Commonwealth Avenue, Barangay Old Balara, Quezon City. Ang kasama mga tanod ang umabot sa kanya. Bandang alaunay medyo na madaling araw nang hold up inuuno ng dalawang isang pampaserong jeep sa may Commonwealth Avenue gamit ang isang patalim at improvised gun. Papuntang Quiapo. Tapos biglang bumara. Bumaba nag-announce ng hold up. Kwento ni Gilbert sa mga investigador.
Nagawa lang daw nila mang hold up pagkat di raw niya malaman kung saan niya huhugutin ang perang gagamitin sa kanyang paparating na kaarawan. Beberte pa nga ako itong December pero kailangan lang ito. Pero dahil sa kalaboso, tsak sa kulungan magdaraos ang kaarawan ang suspect. Ang kasamahan naman ito na si Kultibo, ang tanging birthday wish daw niya sa kaibigan. Magbago na lang. Oscar Oy de Nakalerto, 24. Chika Minute! Excited na raw sina Kula Desma at Jaja Padilla sa kanilang concert sa Sabado kasama ang kapwa diva na sina Regine Velasquez at Pops Fernandez. Pero totoo kayang nagka-issue raw sa billing ng kanilang show? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Nalalapit na ang Divas for Divas concert sa December 6 sa Araneta Coliseum. First time magkakasama sa isang entablado sina Kula Desma, Jaja Padilla, Regine Velasquez at Pops Fernandez. Hindi maiwasan ni Jaja na maging emosyonal. Si Reg, ang bihira ako makatrabaho. So, may duet kami, baka maiyak ako. Alam mo kung bakit? Idol ko si Reg. Alam niya yung kasi lahat halos ng shows na pinapanood ko. Dahil unang beses nagkasama ang apat na pinakamalaking diva ng bansa, nagkaroon kaya ng problema sa billing sa kanila? Yes. Hindi. Wala. Not at all. Siyempre si Kula Desma palagi nauuna dahil seniority. And then, ewan ko ba't ako nauna sumunod. Dapat kasi age yata eh. Dapat kasi si Pops eh. Actually, si Jaja talaga dapat ang mauna kasi mas matanda siya sa akin. Hindi, joke. Wala naman. Matagal na kasi ito pinag-usapan and then when we